Nawala. Magandang, hapon sa ating lahat at maraming salamat at narito kayo upang, ah, mapakinggan ang, ating guest speaker upang, may mapulot tayo o may matutuhan tayo para iayos ang ating pagpapatakbo ng negosyo. Okay. At, lalong higit ay kay kanegosyo Ron, maraming salamat at pinaunlakan mo kami, na maging isa kang, guest speaker namin upang, maturuan kami o matuto sa, professional na larangan ng pagpapatakbo ng negosyo. Ngayong hapon nga, ang guest natin ay si kanegosyo, Ron Moreno. Hindi lang siya speaker, isa siyang taong marunong mag-ayos ng sistema ng negosyo. Si kanegosyo Ron ay isang economist at IRCA certified ISO 9001 Quality Management, System Lead Auditor. Ibig sabihin, eksperto siya sa pag-check at pag-ayos ng proseso ng mga kumpanya para maging maayos, consistent at scalable. Mahigit 20 taon na siyang nasa operation at leadership mula general manager hanggang CEO, auditor at ngayon ay consultant ng mga negosyo. Kung gusto ninyong matutunan kung paano aayusin ang negosyo mula loob, palabas, let's all welcome kanegosyo Rafael Ron Moreno. At gusto ko rin po na ipakilala na yung kanyang mga negosyo ay siya po ay nagpapatakbo ng Roman Essence International kung saan ang kanyang is distributor ng mga janitorial equipment, janitorial materials, Kimberly Clark products, mga PPE na nagsusupply sa mga manufacturing and mga kumpanya. Meron din siyang one room consultancy na kung saan ito nga yung ginagawa niya, nag-aayos ng mga kumpanya para maging ISO certified. Meron din siyang event center na Anugayre sa Bawan, Batangas. Meron din siyang bago ngayon na eco space diyan sa Tunasan, Muntinlupa. Okay, tapos may organization din siya na Mastermind Blueprint na nagbi-build ng system, Thrive Together as Family. Tapos meron din siyang South Wolves. So yun, nais kong palakpakan at paunlakan ang ating guest speaker, si kanegosyo Ron Moreno. At ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako sa kanya. Okay, kanegosyo Ron. Ayun. Salamat tay, salamat sa introduction. Ayan, so napaka-grateful na makasama dito sa iyong kanegosyo stories na community. Grabe, ang dami na nung nung dami na. Ilan na ba yung kanegosyo may natin, mga members? Marami na. Members natin from November is 1,500. Oo, 'di ba, dami na, grabe. So, marami tayong matutulungan. Tsaka ayun nga, isa rin ako dun sa mga taong or mga nagnenegosyo na mahirap 'pag nagnenegosyo tayo tapos wala tayong masyadong kausap, wala tayong pinagtatanungan. Kasi minsan ang pagtatanungan natin mga tambay lang din, mga barkada natin, mga ibig sabihin wala rin tayong makukuhang mga technique or mga strategy. So, maganda yung may grupo talaga, ayan. So, ako member din ako ng maraming grupo, bukod dito. Pero yun nga, maganda talaga yung mga ganito at nagpapasalamat ako sa pag-join niyo dito. Again, ang topic natin ngayon para for the sake of time is leading with impact. Kasi ito malapit na malapit sa akin itong topic na 'to kasi simula nung nag-start ako na pumasok dito sa business namin or
Kahit sa mga ano, sa mga ibang mga projects ko or ibang business ko na tinayo dati na hindi umubra is ito yung kulang ko, yung pagiging leader. Kasi kalimitan, 'pag leader tayo akala natin mapapasunod lang natin yung mga tao, enough na yun, eh. Hindi so dito, after natin dito sa ating quick overview ng pagiging tamang leader is magkakaroon tayo ng idea yung mga nandito. Excited na ba lahat? Type 1 nga kung excited sa mga nandito sa mga audience. Excited na kami. Excited na. Ayan, sige. So ayun, pinakilala na naman ako ni Tay Elmy. So hindi ko na masyadong i-elaborate yung mga aking mga business or mga projects, ang tawag ko diyan. Kasi nag-i-start ako lagi project, eh, ta's nagiging business na siya. Okay. So, 'yun, yung pinaka-main business namin, konting background lang, is a distribution company. Nagsu-supply kami sa mga manufacturing, sa mga hospitality, more on ano kami, sa clean room, PPE, specialized industry. So, mga PPE, mga janitorial na mga pang-industrial, ayan. So, siyempre nagsu-supply din kami ng Kimberly-Clark. Kung kumakain kayo sa mga restaurant, 'yan, kami nagsu-supply nito, ng mga tissue na makikita niyo. Okay. So 30 years na po yung aming business and still growing. Ayan, meron na kaming branch sa Muntinlupa and Pampanga. And 'yan, ISO certified din ang aming business through 'yan ang aking first project dito sa aming company. Kaya 'yan yung parang naging, hindi ko ano bang tawag dun, hindi ko naiisip na expertise pala siya nung tumagal nito lately ko lang nalaman. Okay. So, start na tayo. So nakikita niyo yung mga nasa picture 'no, yung isang laruan na 'yan. Sino dito yung may mga tao na ano, yung kailangan pang yung mga tao nila kailangan pang susian, parang laruan para gumalaw. Type 8 nga, kung meron kayong mga taong ganyan. Sabihin niyo kumbaga, ang dali naman, sinabi mo na, inulit-ulit mo pa, araw-araw na lang. Kailangan pang susian yung tao natin or yung hawak nating tao kung manager tayo or supervisor, kung meron tayong staff, parang paulit-ulit na lang, araw-araw na lang ginawa ng Diyos, 'di ba? Na, simpleng-simple na lang talaga pero kailangan susian. So 'yan, ang dami, 'di ba? So common problem talaga 'yan, sometimes hindi yung tao talaga yung problema diyan, 'pag ganyan yung ating mga kasama sa ating organization. Ang common, bukod diyan sa problem na 'yan, ang common talaga na problem diyan is yun nga, isang problem bakit nagkakaroon ng ganyan is yung micromanaging. Ibig sabihin, ah, tayo na yung may-ari ng negosyo, may supervisor na, meron pang ano, tayo pa rin yung, nag-uutos. Kumbaga mina-micromanage natin masyado lahat. Kasi yun nga dahil either nababagalan tayo or hindi natin nakukuha yung tamang resulta or lahat urgent, 'di ba? And isa pang problema is yung pagiging dependent. So, sino dito yung umalis lang ng kanilang business ng isang araw, 2 araw, 3 araw, kagulo na yung negosyo. Type 3 nga, yung gano'n, nakaka-experience nung gano'n. 'Di ba, yan, 'di ba? So, baka umalis lang tayo, nalugi na, biglang may nasira na, meron ng, complaints, hindi na nagawa ng tama yung kanilang, operation. So, kasi nagiging ano na, eh, 'pag mina-micromanage natin nagiging dependent na yung mga ating mga employees. Kumbaga talagang umaasa na sa'tin. And isa pa na naging problem is exhausted. Ibig sabihin, yung tayong mga leaders, ako na-experience ko 'yan siguro for ilang years na. Sa 20 years ko siguro 18 years dun o mga 16 years dun is talagang nakakapagod. Yun yung experience ko diyan. Kasi nga, dahil dun sa ating pagiging leader, tayo na yung gumagawa ng lahat, mina-micromanage natin. Nakakapagod 'yun kasi parang ano, eh, binubuhat natin lahat, eh, 'di ba, ng problema and bias. So, dahil, nagkakaroon ng mga bias, nagiging problem siya kasi parang 'pag may favoritism kasi sa company or may pinapaboran, yung load ng mga ating mga proseso or ating mga task is hindi balanse. So, gano'n yung nangyayari.
And siyempre last is dahil dun sa ating itong mga problems na 'to, sa ating leadership is, napipigilan yung pag-grow ng company. Kasi imagine, instead na ang gumagalaw example meron ako ngayong ilan ba managers ko? Meron akong 1, 2, 3, 4 parang mga 4 or 5 managers meron ako. Tapos under nun may mga supervisors. So imagine mo kung ako lahat ang gagawa nun, ako lang mag-isa. Ang speed nung aming company is siguro mga 20 lang, 20 ganyan yung takbo kung sa kotse, Pero kung lahat 'yan is gumagalaw, imagine mo yung takbo niyan, mas mabilis, 'di ba? So 'yun yung mga, nagiging common problem natin. And 'yun nga, ang problem is hindi yung mga tao. Ang problem talaga is yung leadership. Ang sinasabi ko leadership is practice. Ibig sabihin, hindi yung 'pag sinabing leader tayo 'di ba or yung mga ating mga managers, supervisors, nilagay diyan is practice kasi meaning araw-araw mo dapat i-practice. Hindi puwedeng ngayon ka lang leader. Ibig sabihin everyday dapat leader tayo, okey? So chat nga dito yung mga gustong maging leader talaga, type leader. Yung mga talagang yung hindi tayo maging manager lang or hindi lang tayo nagma-manage ng ating business. Kumbaga nagle-lead tayo ng ating company o ng ating organization. Ayan, so madaming mga gusto talagang maging, totoong leader. So, dito kalimitan tayo as mga leader, ito yung mga ating mga sinisisi palagi. Nandiyan yung culture, sasabihin, kasi iba ano, ganyan talaga sa department na 'yan, 'di ba may mga gano'n? Eh, sa isang organization merong problematic department o may problematic na team or problematic na tao kasi ganyan, ganyan talaga culture diyan sa department na 'yan, may mga gano'n, 'di ba? So, 'yun yung mga ano lagi as leader, 'yan yung laging mga alibay or mga sisi natin. Next is, ang dami kasing ginagawa. 'Di ba? 'Yan yung mga ano, parang kaya laging may problema diyan kasi kaya hindi sumusunod, loaded 'yang ano or kaya loaded yung department na 'yan, loaded yung team na 'yan or loaded yang taong 'yan. And sometimes 'pag hindi nagpe-perform yung ating mga team members, anong problema natin? Sinisisi, ang common ano, sabihin, "Kasi" ayan, sino dito may mga taong Gen Z? Type ano nga, Gen Z? May mga employees na Gen Z or may hina-handle na Gen Z, ayan, 'di ba? So, sasabihin, "Kasi ganyan talaga mga Gen Z, piling piling magagaling." 'Yan yung ano, kumbaga 'yan yung mga sisi natin, parang piling magagaling, alam na nila lahat. Kumbaga 'yan yung, ating mga sinasabi palagi na common problem natin. Dito as sa mga organization lalo ngayon, for sure, meron kayong isa o dalawa man lang na Gen Z diyan. Pero sa'kin, sa team ko meron akong branch sa Pampanga, Gen Z lahat ng tao dun. Pinakamatanda dun 9 years old. So imagine nagpe-perform sila ng wala ako dun, 'di ba? So ganun, meaning hindi dahil kaya pumapalpak ang ating organization hindi dahil sa culture, hindi dahil sa workload, hindi dahil sa generation gap or dahil may Gen Z, may millennials, may boomers, hindi yun ang pinaka-reason, 'di ba? Tapos kung bakit nangyayari yung turnover, akala kasi natin 'di ba pagka pumapalpak yung tao nandiyan yung turnover, So hindi lahat ng turnover na nangyayari is dahil bad yung team na yon o bad yung department or bad yung tao na yon. Ang kalimitan na nagiging reason talaga is yung leader is ina-avoid yung accountability. So, sino dito? Sige, ano na lang, tayo-tayo lang naman nandito. Ayan, Gen Z and Gen Alpha daw, sakit sa ulo, sabi ni Sir Eric. Ayan. So, ano yan, kailangan natin ma-solve yan. Ito ang ano dyan, example, o sige, dun tayo sa Gen Z and Gen Alpha. Di ba sakit sa ulo? Pero, ang nangyayari, ina-avoid natin yung sakit na yon. Pero dapat as leader kailangan nating harapin or maging accountable tayo how to solve yung sakit sa ulo na yon, 'di ba? So, aminin natin dito sino type 8, yung alam mo yung may problema pero dun sa tao mo, pero hindi mo masabi-sabi, parang hinahayaan mo na lang, type 8, ayan. Kumbaga parang ayaw mo na lang ng conflict, ayaw mo na lang ng confrontation, ayaw mo na lang ng 'di ba, parang hindi na lang ano, sumakit yung ulo ko kasi magkakaroon pa ng conflict, 'di ba? Kumbaga parang ako na lang gagawa, gano'n, 'di ba? Ako na lang gagawa, parang
Hindi mo na lang sasabihin dun sa tao kung ano yung mali na ginawa niya, 'di ba? Kasi ina-avoid natin, eh. So yun yung ano, yun yung nagiging reason bakit nagkakaroon ng maraming turnover. And eto rin yung reason, example, high performer. Sa mga high performer natin na mga team members or under natin, bakit sila nagre-resign? Kasi pagod na sila sa pagbubuhat nung kanilang mga team members. Ibig sabihin, bukod sa inyo na kayo yung gumagawa ng lahat, yung mga high performers na mga nasa team niyo, sila lang din yung gumagalaw. Bale dalawa lang kayo or tatlo or apat. Iilan lang kayong nagbubuhat doon sa mga load ng mga trabaho or task or mga nagso-solve ng mga problems. So kaya nagre-resign yung mga high performer. Next, bakit naman nagre-resign yung mga low performer? Is tapos ng pagtakpan ng mga leaders nila, yung mga, kapalpakan or yung mga issues or mga errors dun sa kanilang mga department. Once na hindi na yan pinagtakpan, makikita na ng presidente yan, makikita na ng may-ari ng kumpanya. 'Pag nakita na yan, magre-resign na yung mga yung mga low performer kasi kakausapin na yan, eh, 'di ba? So, gano'n yung nangyayari. And the rest, yung iba, bakit naman nagre-resign is kasi unclear yung ating, organization or yung ating purpose or yung vision. Unclear yung mga procedures, unclear yung mga tasks, unclear yung mga roles and responsibilities, unclear yung, kung saan yung kanilang accountability, 'di ba? Kung hindi malinaw kung paano sila magde-decide, mamomroblema talaga tayo. Aasa talaga sa iisang tao lang. 'Di ba? So, leadership is clarity and accountability plus system. So, dapat sa clarity, malinaw ang ating, vision, ano ba ang kailangang gawin, 'di ba? And sa accountability naman, ano yung may karapatan silang mag-decide. Kailangan alam nila ano yung karapatan nila na puwedeng sila na yung mag-decide, 'di ba? So, example, ah, 'di ba kung may managers tayo may-ari ng kumpanya, hindi na kailangan parang ako pa yung mag-a-approve or yung may-ari pa ng kumpanya yung mag-a-approve ng leave. Halimbawa mga vacation leave nila. Kumbaga dapat yung mga manager i-account na sila na yung magde-decide with, based dun sa ating policy ng kumpanya, 'di ba? Plus system. So dun papasok ngayon yung mga policies, mga procedures, mga parameters. Yun yung magiging kanilang basis para make sure na yung kanilang mga decision is tama and hindi sila mapapahamak, okey? So kailangan ng intentional direction, letter I, 'di ba? Kasi leadership with impact tayo, eh. 'Di ba? And next is mindset and emotional intelligence. Ayan, kami ni Tay Elmi may in-attendan din kaming mga, EQ training. So, kailangan as leader matuto tayo na, marunong mag-manage ng ating emotion. 'Pag galit tayo, kailangan kumalma, ayan. Sino dito yung yung mga kayang kumalma? Type kalma nga. Sa mga 'pag nagagalit sila kumbaga kaya niyong, magkalma? Parang wala, puro puro hindi mapigilan. O ano na lang type type ano na lang, high blood sa mga hindi yung mga hindi kayang pigilan yung mga 'pag galit sila kumbaga halimbawa sa employees nila or sa high blood na. Ibig sabihin sisigaw na 'yan, 'di ba? 'Yan high blood. Ayan. So yun, as leader kailangan natin matutong kumalma. Ayan, kahit sa bahay, 'di ba? Sa bahay 'pag may mga asawa dito, sa mga may asawa, ayan, 'di ba pagka nag-away kayo ng asawa niyo o ng partner niyo, 'di ba, nag-ano na, ganyan na, bunganga na, eh. Kailangan matuto tayong kumalma, 'di ba? Like kanina na lang, 'di ba? Sa'kin, ito short story lang. Kanina yung partner ko, nagulat ako yung anak namin hindi pumasok sa school, hindi pinapasok nung partner ko. So, parang sabi ko, "Teka lang, ba't di pinapasok?" Parang nabibisit ako, "Teka lang, kalma lang." Punta ako sa labas, lunch break, punta ako sa labas. Nagwalis muna ako, sabi ko, "Kailangan ko kumalma, hindi muna ako hindi muna ako magsasalita." So, yung mga gano'n, kailangan marunong tayo. As leaders, kailangan hindi tayo puwedeng, maging emotional. Ayan. So, ituturo natin sa mga future na natin 'yan, mga topics. Okey? And kailangan may process. Kasi nga kung walang proseso, paulit-ulit mo sasabihin 'yan. Pero kung nakasulat 'yan, naka-display, nakadikit sa pader,
Hindi mo na kailangan, walang signage. Ang signage dito no cellphone lang, eh. Nandito kasi ako sa conference. So yun, so kailangan may proseso. And accountability. Once na may accountability na yung mga tao is, ah, makakapag-decide na sila. Makakapag-decide na sila in their own. Okay. And next is communication. Kailangan, like sinabi ko kanina, as leader, meron tayong, proper, communication skill, how to communicate ng maayos yung ating mga inuutos or yung ating mga concern. Example, meron tayong, item example kasi distribution ako, eh. Example, may box dun, kailangan ilipat dun. Sinabi mo na yun na ilipat, siyempre mabibwisit ka, 'di ba? Parang kanina ko ito yung isang number one na communication. Example number one is, "Sinabi ko na yan kanina, eh, ba't hindi mo pa nililipat? Sinabi ko na kanina yan, eh, paulit-ulit na lang." So yun yung number one na communication. Pero ito yung number two na puwede mong gawin na communication. Parang, "Ay yung box ano hindi pa nalilipat." May ginawa ano ka ba, kaya ba ngayon? 'Di ba puwedeng gano'n, eh, parang kaya ba ngayon mailipat? Oo. So alin yung mas okey, yung number one o yung number two, 'di ba, na communication? Type nga kung ano yung mas okey na communication, 'di ba? So dapat as leader, tama yung ating, mas better, kahit hindi tama, mas better yung ating communication, yung ating mga sasabihin sa ating mga team members. And last is the talent development. Kailangan ang goal natin as leader is, i-develop yung mga tao. Hindi yung parang maging, kawawain yung mga tao or maging matenga na lang sila kung nasaan sila. So yun ang ating mga goal. So yan yung impact, okey? And next, ayan ano tayo, mag-example tayo. Sino sa inyo yung ganyan yung itsura pagka ano, pagka namomroblema sa company nila, sa operation, sa tao nila? Sino yung mga ganyan, yung mga siguro dati lagi ako nakaganyan kaya tumataas yung aking hairline. Lagi ako nauubos na yung mga sino dito yung mga nauubos na yung buhok? Type 8 nga, yung kakaano, sa ano problema sa tao nila, ayan. Ay naku. Ayan, type 8 nga nauubos na, ayan. Sino yung mga kalbo dito? Sana maagapan pa 'yan, 'di ba? 'Di ba? So, before, magkukuwento ako. Before, every time na may problem, ganyan ang aking itsura na kumbaga na talagang isip ako ng isip. Wala pang AI nun, eh, 20 years ago wala pang AI. So, isip ako ng isip, paano ko ba iso-solve 'tong problem? So, Google mo, tatanong mo sa mga expert, kung legal 'yan tanong ka sa attorney, kung accounting 'yan BIR tanong ka sa accountant, 'di ba? Pero 'pag yung problema sa tao, saan kaya itatanong, 'di ba? Parang kanino ko kaya itatanong? So, gano'n yung naging problem ko before. Pero kasi yun nga, dahil mababa yung aking leadership, yung level ng aking pagiging leader is, ako lang talaga yung nag-iisip. Micromanaging, eh. Depende sa'kin yung dependent ang mga employees ko sa'kin. So, ako lang talaga nag-iisip. Pero nung na-improve ko na ang aking leadership skills or aking level ng pagiging leader, meron kasing 5 level, eh. Siguro sa future sasabihin ko kung, puwede niyong scorehan yung search niyo yung level of leadership ni John Maxwell. Ipa-score niyo kung kaya niyo, Ako kasi pina-score ko sa mga tao ko kung anong score ko. Ayan, so puwede niyong ipa-score or kahit kayo self-assessment lang kung anong level na kayo dun sa, John Maxwell level of leadership. Okey. So, yung dati, yung ganyan sumasakit ulo ko level 1 pa lang ako nun. Pero ngayon level 4 na ako. Sabi ng mga tao ko, level 4 na ako. Okey, sila nagsabi hindi ako. Akala ko nga 3, eh, pero 4 yung in-score nila sa'kin. Okey? So, nag-feedback ako sa kanila. So, ngayon dahil level 4 na ako, gan'to na. Dati 'pag may problema ako lang yung mag-iisip ng solusyon. Ngayon, everytime na may problem, magbibigay na sila sa'kin ng, "Sir, may problema." Dati gan'to, "Sir may problema." Sige so-solve ko, anong gagawin natin ganyan, sige so-solve ako gano'n. Ito gawin mo ganyan. So ngayon nung tumaas na yung aking level of leadership, "Sir may problema." Sige anong puwede nating gawin? "Sir ito bibigyan ako ng 3 option, minsan 2, minsan 3. Sir ito yung puwedeng gawin." Ta's tatanong ko na lang sa kanya, "Sige diyan sa 3 binigay mo, ano yung pinaka best way or best move na puwede nating i-take action?"
Sir, itong option 1 or solution 1, 'di ba? So, sobrang dali na lang kasi pipili ka na lang, eh, 'di ba? Kasi binigyan mo sila ng naging empowered yung ating mga members. So, type 1 or 2, alin ang mas gusto nyo? Yung nauubos yung buhok natin o yung pipili ka na lang? Sige nga, ayan, type 2, ayan. So, pili na lang, 'di ba? Type 2, sobrang sarap, sobrang relax, sobrang, problema pa rin pero at least hindi gano'n kabigat, okey? Kailangan pa rin i-take action, pero at least yung pag-isip ng solution hindi na tayo, may powers na yung mga ating mga kasamahan, okey? Next, before nung ang level of leadership ko is level 1 and yung aking mga leader is level, negative siguro. Ang aming, turnover rate, ibig sabihin every year ang nagre-resign is 12.5% ng mga employees, every year, okey? And ang aming retention rate is 87.5. Ang normal po para sa mga hindi nakakaalam, ang normal na retention rate is 90%. So below ano kami, below dun sa normal. Ibig sabihin abnormal, okey? So, tingnan niyo ngayon kasi itong dalawang, parameters na ito is sign na 'to na kung okey ang inyong leadership ng organization, kung okey ang inyong culture. Okey? So, kung maraming nagre-resign sa inyong kumpanya o laging umaalis ang inyong tao, eh, sign na 'yon na medyo may problema. Okey? Hindi dahil ang problema yung tao, puwedeng problema leadership. Okey? Pero nung nag-level 4 na ang aking, leadership skill, ayan, or level ng aking leadership is ang turnover namin from ilan yung kanina? 12.5 is naging 2.5 na lang and ang aming retention ay nawala, ayan, ang aming retention is 97.5. Ngayon ang nagre-resign na lang sa amin which is normal naman na may mag-resign kasi puwedeng may mga opportunities. Pero imagine niyo for ilang years na, 3 to 4 years, ang nagre-resign lang sa amin is isa, okey? Kung meron mang mag-turnover is tinanggal, yun yung ano dun, tinanggal kasi underperformer. Okay. So, gano'n yung ano. So, type 8 nga kung gusto niyo ganyan din ang inyong mga organization. Ibig sabihin, ease and flow lang ang ating business. Okay. Ayan. So, ano bang impact pagka mataas ang leadership? Kung walang nagre-resign, kung lahat is gumagalaw? Siyempre, 'pag onti ang nagre-resign, onti na lang yung time na para mag-hire kayo. So, ibig sabihin instead na ang focus ng inyong business or focus ng inyong energy is hindi na sa pagha-hire, is para dun na sa operation and sa sales, 'di ba? Or sa ibang, departments or functions, 'di ba? Kasi magastos, eh, yung training papakainin mo pa 'yan, isipin mo tinuturuan mo na papakainin mo pa, yung mga gano'n. Or siyempre may mga presentation pa 'yan, yung oras. 'Di ba? And siyempre yung 'pag matagal na sa inyo yung tao niyo, alam na nila. Hindi katulad 'pag bago, 'di ba? O sino dito yung parang, ah, may ano rin natin yung may mga jowa dito, 'di ba? Yung may mga partners. 'Di ba 'pag bago yung partners niyo ang hirap, eh, sakit sa ulo parang kung yung dati 'to alam na nito yun, eh. Pero dahil bago, ano pa nagtatantyahan pa, kakapain mo pa, 'di ba? So, sino dito, comment, ano na lang, type 1 yung naka-experience nun. Yung hum-hire kayo ng tao tapos kakapain pa nung tao mo, namomroblema. Type 1 nga, ayan, 'di ba? So, sakit sa ulo 'pag bago. Okey, dun kaya kayo yung may mga asawa, huwag na kayong maghanap ng bago. Isa lang, ayan. Idol natin si Tay Elmy. And, next is siyempre stable yung ating operation and customer continuity. Kung lalo na kung yung tao natin is sa sales, 'di ba? Or sa customer service. And higher team morale and trust. Kasi siyempre, habang matagal niyo ng kasama yung inyong mga team members, ang inyong mga coworkers is mas may tiwala na kayo. Kasi ano na, eh, ang tagal niyo na, eh, ilang Christmas party na yung inyong pinagsamahan, ilang anniversary na, 'di ba? So yun yung impact niya.
pagka okey ang ating leadership. And ito ang nakita kong problem talaga natin is 'pag yung nakasanayan na, ang hirap ng baguhin. Yun yung ano, kumbaga ako kasi na-experience ko yun, yung nag-aaral ako kasi may internet na, may AI na, may YouTube na, may TikTok na, ano pa ba, meron ka ng 'di ba, akala natin, yung progress kaya na nating baguhin yung ating pagiging leader. Pero sa totoo lang po, until now, lagi ako nagte-training pa rin, dun ngayon papasok, dun lagi ako nagte-training pa rin for leadership. I keep leveling up my leadership. Kung 4 ako ngayon, ang goal ko is maging 5 and ang goal ko yung mga managers ko is maging level 4 or level 5, yung aking mga nasa ilalim, and yung mga supervisors maging gano'n din. Yun ang aking goal. Kaso hindi siya kaya ng internal. Ginagawa namin may mga external kami na mga, kumukuha kami ng iba't ibang training, experience, ayan gano'n. So, ta's meron din leaders, feedback. So, meron kaming coaching katulad kanina umaga nag-coaching kami. Tinawag kasi may na-late, gano'n ang ginagawa namin. May na-late na dalawa na under nila, tinawag ko yung dalawang manager ko. Sabi ko, tinuturuan ko paano kasi yung common, 'di ba pagka may late sasabihin nung manager, "Oh, late ka na naman," ganyan. So, hindi gano'n. So, tinuturuan ko sila coaching na, dapat ganito yung ginawa mo. Tanungin mo, "Oh, bakit ka na-late? Baka nagkaproblema ba?" Sabi ko nga, sabihin niyo na lang na ano, kahit ako na lang yung masama, yung presidente na lang yung masama. Sabi ko sabihin niyo na lang, tulungan kita para hindi ka na ma-late, gan'to, gan'to, 'yan. So gano'n, para maging kakampi. Kailangan maging ano, maramdaman ng team members na hindi tayo kaaway, okey? And teams alignment na siyempre dito sa aming organization bawal ma-late. Yung dumating ka ng 8:00 sa, anong tawag dun, yung time in mo, late pa rin 'yun kasi siyempre kailangan nandun ka na sa table mo, 'di ba? 'Yun yung gano'n, kumbaga bayad na 'yun, 'di ba? 'Yun yung gano'n yung ano, sa'min dito alam na ng mga tao ko 'yan. And systems kailangan i-practice. Meron kaming example na ginagawa dito na every morning 8:00 nagpi-picture kami para malaman and makita na sinong wala sa picture, siya yung late, okey? So 'yun yung mga gano'n, kailangan may system, okey? And tapusin ko na dito yung aking talk or aking webinar. Familiar naman kayo dito sa mga type Avengers nga kung kilala niyo 'tong tatlong taong 'to, type Avengers. Ang haba pala ng Avengers. Ayan, sa mga ano, 'yan, Avengers, ayan. So 'yan, sa mga nakakakilala, yung Avengers po puro mga superhero siya, may mga superpowers. Pero ito pong tatlong 'to, wala pong superpowers 'to, mga ordinaryong people lang 'yan, ordinaryong tao lang 'yan. So sa pagiging leader, eto po ang ano ko diyan. So to end this, webinar, great leaders help ordinary people do extraordinary things. So, yun ang goal. Kahit sabihin natin walang pinag-aralan yan, yung taong natin yan, wala, ito lang ang nakayanan niyan, is kailangan magawa natin na gumawa sila ng kakaiba or kaya nilang gawin yung imposible. 'Pag gano'n, ibig sabihin effective tayo as leader 'pag nagawa nila ang kanilang mga, yung mga extraordinary things, okey? So, ah, I I am inviting you, to know more about dito sa leadership. Meron kaming event, dito sa, Eco Space, yung aming co-working space, February 21. Sa mga interested, sa mga interested lang na matuto, kasi itong mga sinabi ko ano lang 'to, more on introduction lang talaga, is February 21, 9 AM to 4 PM 'to. 20 ano lang kami dito, siguro mga nakapunta na si Jerome dito, tama ba Jerome? Ayan. So siguro mga 30 katao lang, mga ganyan, 30 o 40 yung slot natin. So, picturean niyo na lang ito or puwede naman i-post din sa group para dun sa mga interested. And again, pa-like na rin din sa aking, Facebook, bago lang 'to yung aking page, Ron Moreno The Strategist. And again, thank you, ayan.